Ang balita ngayon ay isang napakalaking tagumpay para kay XRP at sa buong Ripple ecosystem. Isa pong higanting kumpanya sa South Korea ang nag-launch ng opisyal na XRP custody service para sa mga malalaking institution. Ang galaw po na ito ay hindi lang simpleng partnership kundi isang konkretong hakbang patungo sa legal at regulated na pagyakap sa crypto. Partikular na po kay XRP. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung paano po pinapalakas ni Bidax sa XRP sa South Korea, kung ano ang ibig sabihin ng custody service at kung paano po ito konektado sa mas malawak na plano ng Ripple dito sa Asia. Ayan, bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng XRP custody na inilaunch ng Bidax. Ayon po sa opisyal na announcement ng Bidax sa kanilang post sa platform na X, ay inilaunch na nila ang XRP custody service para sa mga institution sa South Korea. Ang ibig sabihin nito ay pwede nang ligtas na i-store at i-manage ng mga malalaking investors ang kanilang XRP gamit ang platform ni Bidax. Hindi ito para sa mga individual traders kundi para po sa mga institutional clients gaya ng mga bangko, investment firms at mga kumpanyang malalaking mag-invest. Ang custody po sa mundo ng crypto ay parang safe vault ng mga malalaking investors. Sa halip na itago sa sarili po nilang wallet, ang mga institution ay gumagamit po ng mga custody providers para masiguro ang proteksyon ng kanilang mga digital assets laban sa hacking, pagkakawala ng access o iba pang mga panganib. Ang ginawang ito ni Bidax ay isang napaka-importanting hakbang para kay XRP sa ilalim ng mga regulasyon ng South Korea. Ngayon ay bakit po mahalaga ang regulasyon sa crypto custody sa South Korea? Ang South Korea ay isa po sa mga bansa dito sa Asia na may mahigpit na regulasyon pagdating sa cryptocurrency. Kaya naman ang anumang crypto service gaya po ng custody ay kailangang sumunod sa mga patakaran ng kanilang Financial Services Commission. Ang pag-launch ni Bidax ng XRP custody ay isinagawa alinsunod sa mga batas na ito. Kaya't legal na ngayon na gamitin at i-deploy sa XRP sa mga malalaking exchanges sa bansa gaya ng Upbit, Coin1 at saka Corebit. Ibig sabihin nito ay hindi lamang po basta-basta nilagay sa XRP sa custody service. Ito po ay dumaan sa proseso at inaprubahan ng mga otoridad. Isang napakalaking bagay po ito para kay XRP dahil nagpapakita ito na unti-unting tinatanggap ng mga bansang may mahigpit na regulasyon ang kanilang technology. Ngayon ay paano naman po makakatulong ito sa ecosystem ng XRP? Ang layunin ni Bidax ay hindi lang basta i-store ang itong si XRP kundi palawakin ang paggamit ng XRP Ledger sa mga real-world applications. Gusto po nilang hikayatin ang mas maraming institution na subukan po ang paggamit ng tokenized assets gamit ang XRP Ledger. Kasama rin dito ang paggamit ng technology ni Ripple sa mga top trading venues sa bansa. Kasabay nito ay bahagi rin sila ng Innovation Sandbox ng lungsod ng Busan na kilala po sa pag-promote ng blockchain innovation. Bukod pa dyan, kasalukuyan ding kapartner ni Bidax ang iba't ibang blockchain networks tulad po ni Avalanche at ni Polymesh
na nagpapakita ng kanilang multi-chain approach, ngunit malinaw na si XRP ang sentro ng kanilang operasyon ngayon. Ngayon ay sunod po nating katanungan ay gaano naman po kalaki ang impact nito sa market activity ni XRP sa South Korea. Sa ngayon ay si XRP ang pinaka-dominant digital asset na tinitrade sa Upbit, ang pinakamalaking crypto exchange sa South Korea. Kaya't ang timing po ng launching ng XRP custody ni Bidax ay swak na swak sa tumataas na activities ni XRP sa nasabing market. Dahil dito ay mas lumalakas po ang kumpiyansa ng mga investors sa infrastructure na hawak ni Ripple. Kapag ang mga institution ay nakikitang may ligtas, legal at epektibong paraan para i-store at i-trade ang isang crypto asset gaya ng XRP, ay mas nagiging bukas po sila sa pag-invest. At kapag mas maraming institution ang pumapasok, mas tumitibay ang presyo at suporta sa coin. Ngayon ay ano naman po ang koneksyon nito sa malawak na plano ni Ripple sa Asia or dito po sa Asia? Yan, hindi lamang po South Korea ang target ni Ripple. Ayon po sa mga ulat, kasalukuyang pinalalakas din nila ang kanilang presence sa buong rehiyon ng Asia Pacific. Isang halimbawa rito ay ang announcement ng kanilang partner sa Japan na si SBI Holdings, kung saan ay isasama nila si RLUSD sa kanilang sariling exchange platform. Bukod pa dyan ay naglaan si Ripple ng mahigit $5 million para suportahan ang mga blockchain research projects sa iba't ibang bansa sa rehiyon tulad po ng Japan, Singapore, Taiwan, Australia at syempre ang South Korea. Ang initiative na ito ay tinatawag na University Blockchain Research Initiative or UBRI. Dito makikita natin ang long-term vision ni Ripple na hindi lang basta adoption, kundi education at saka innovation. Ngayon ay gaano naman po kahanda ang mga South Korean investors sa ganitong innovation? Base sa isang ulat ay mahigit 25% ng mga South Koreans na may edad 20 hanggang 50 ang may hawak ng digital assets. Ang pinakamaraming bahagi ng demographic na ito ay ang mga nasa edad 40s. At ang mas nakakatuwang parte ayon po sa parehong survey ay 40% ng respondents ang nagsabing handa silang magdagdag pa ng investment sa crypto kung ang mga traditional financial firms ay mag-aalok po ng crypto services. At ito po mismo ang ginagawa ni Ripple at Bidax. Binibigyan nila ang mga financial institutions ng ligtas at regulated na paraan para makisali sa mundo ng crypto gamit si XRP. Yan, bilang panghuling katanungan ay paano po nagiging crucial ang papel ni Bidax sa institutional crypto scene sa South Korea? Ang Financial Services Commission ng South Korea ay matagal nang binibigyang diin ang kahalagahan ng regulated custody solutions. Hindi ito basta feature lang, kundi isang requirement para makuha ang tiwala ng mga institutions. Dahil dito ay nagiging isa sa pinakamahalagang player si Bidax sa institutional crypto scene ng South Korea. Hindi lang nila binibigyan ng serbisyo ang mga investors, kundi nagsisilbi rin silang tulay ng kumpiyansa at seguridad. At kung si XRP ang nasa sentro ng serbisyong ito, asahan po natin na mas magiging matatag ang presensya ni XRP sa rehiyong ito. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ang balitang ito ay isang malakas na sinyales
na patuloy po ang global na adoption sa mga token na may malinaw na gamit gaya ni XRP. Kapag ang mga bansang gaya po ng South Korea ay bukas sa regulated custody ni XRP, ay parehong ganito rin ang maaaring mangyari dito sa Pilipinas sa mga susunod na taon. Isa pa, kung trader ka na naghahanap po ng coins na may solid foundation at malawak na institutional support, si XRP ay isa po sa mga dapat mong bantayan. Ang legal po na paggamit sa kanya sa ibang bansa ay nagiging basihan para sa long-term value po niya. At bilang panghuli, sa personal ko pong pananaw ay malinaw na patuloy na nailalatag ni Ripple ang matitibay na pundasyon para sa institutional adoption ni XRP. Hindi na ito hype lamang, kundi konkretong hakbang na may kasamang regulasyon, partnership at saka serbisyo. Sa dami ng crypto projects ngayon na puro pump and dump lamang, ang habol po ay refreshing makita na si XRP ay seryoso sa kanilang misyon. Kung tuloy-tuloy po ang mga ganitong balita, ay posibleng marating ni XRP ang inaasam-asam na presyo, hindi lang dahil sa speculation, kundi dahil po sa tunay na gamit at tiwala ng mga institutions. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.